Sa tabi ng malakas na agos ng ilog sa sitio Kawayan, nakatayo ang isang lumang kubo na gawa sa kawayan at nipa. Dito naninirahan ang 10 taong gulang na si Ligaya at ang kanyang lola na si Lola Isay. Sa kabila ng murang edad, si Ligaya ay kilala sa buong sitio bilang isang batang lubhang bibo, matalas ang isip at mabilis kumilos sa lahat ng pagkakataon. Nagliligpit si Lola Isay ng mga bayong sa aming maliit na papag, habang ako naman ay nagtatali ng aking buhok bago kami umalis patungo ng palengke. Lola Isay, bilisan po natin ang paglalakad mamaya para maabot natin ang pinakasariwang talbos ng kamote, sitaw at ampalaya sa palengke. Kapag nahuli tayo sa paglakad, mga natiyong gulay at tirahan na naman ng langaw ang may iwan sa atin. Nako, napakabilis talaga ng iyong mga pahat, Dila Ligaya. Huwag kang masyadong magmadali, baka matapal ko lang sa mga ugat ng kawayan sa daan. May sapat pa tayong oras para makapamili ng maayos. Baka po kasi maunahan tayo ng mga kapitbahay natin sa gitna ng sitio. Alam mo naman po sa palengke ng bayan, parang unahan sa kayamanan kapag umaga. Ang nakalalamang ay ang maagang gumigising. O siya, kunin mo na ang munting supot ng barya sa ibabaw ng lumang aparador nang makalakad na tayo habang mababa pa ang araw at hindi pa mabigat ang init. Eto na po Lola Isay, tsakong marami tayong mabibiling sariwang gulay ngayon dahil maaga pa. Inabot ko ang munting supot ng barya at agad na sumunod sa aking lola. Habang naglalakad kami sa gitna ng kapuluan ng mga puno ng kawayan patungo sa palengke sa bayan, napansin ko ang bahagyang pagdilim ng kalangitan at ang malamig na simoy ng hangin mula sa ilog. Lola Isay, bakit tila napakatahimik ng daan ngayon? Kahit ang mga ibon sa sanga ng kawayan, ayaw mag-ingay, maging ang mga huni ng kuliglig ay biglang tumikil. Musmus ka pa nga talaga, Ligaya. Ang katahimikan ng kalikasan sa maagang umaga ay tanda lamang na nagiging payapa ang hangin bago tuluyan na sumikat ang araw. Pero iba po ang pakaramdam ko ngayon Lola Isay. Tila may nakatitig sa atin mula sa likod ng mga muling sumisibol na halaman at masukal po na talahib. Huwag ka mag-isip ng kung ano-ano, Apo. Magtuon ka sa ating pupuntahan at sa ating mga bibilhing gulay para sa ating tanghalian at hapunan. Apo Lola Isay, pero mag-iingat rin po tayo. Pagdating namin sa palengke ng bayan, napakagulo at napakaraming tao. Ang amoy ng basang lupa at sari-saring gulay ay humahalo sa hangin. Sa pinakadulo ng hani ng mga tindahan ng gulay, may isang pwesto na kakaiba ang amoy at tila palaging nilalayo ng ibang tao. Doon nakaupo si Aling Sensya, isang babaeng may matutulis at may itim na kuko, may malalalim at mangmula-mulang mga mata at palaging nakatitig ng matalim sa bawat dumaraan. Magandang umaga, Sensya. Magkano ba ang isang tali nitong sitaw mo at talong? 50 piso ang isang tali. Huwag mong hawakan ng matagal kung hindi mo naman bibilhin. Nagugulumihanan ng paninda ko sa ginagawa mo. Naku, Sensya, napakamahal naman yan. Ang 3 tali ng sitaw sa kabilang tindahan ay 30 piso lamang. Baka naman pwedeng ibigay mo na lang sa akin ng 20 piso ang isang tali niyan. Masyadong malanta na rin ang mga dahon ng iyong ampalaya at tila hindi na sariwa. Mabilis na tumayo si Aling Sensya mula sa kanyang mahabang upuan na gawa sa lumang kahoy. Naningkit ang kanyang mga mata at ang kanyang boses ay naging paos, mababa at nakapangingilabot. Ano sabi mo? Lanta, ang lakas ng loob mong sumagot-sagot at tumawad sa aking paninda. Kung ayaw mong bilhin sa halagang sinabi ko, lumayas ka sa harap ng pwesto ko bago pa magdilim ang paningin ko sa'yo. Nagtatanong lang naman ako ng maayos, Sensya. Hindi mo kailangan magtaas ng boses at magalit ng ganyan sa harap ng maraming tao dito. Negosyo ang ginagawa mo rito, kaya natural lang na magtawad ang mamimili sa'yo. Huwag mo akong tinuturuan kung paano ako makikitungo sa mga taong tulad mo. Matanda ka na, ngunit napakatigas pa rin ang iyong dila. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo sa akin kung ayaw mong pagsisihan yan. Lola Isay, umalis na po tayo rito. Natatakot po ako sa mukha niya. Tingnan niyo po ang kanyang mga mata. Nag-iiba po ang kulay. Para po siyang mananakmal ng mga tao. Huwag kang matakot, Apo. Wala tayong ginagawang masama. Sensya, aalis kami dahil hindi makatarungan at napakasama ng iyong trato sa iyong mga mamimili. Sige, umalis kayo. Ngunit tandaan mo ito. Ang dila mong masalita at matapang ay magbabayad din kapag sumapit ang dilim. Walang sino mang nagtataas ng boses sa akin sa palengkeng ito na hindi nagsisisi ng hating gabi. Huwag niyo pong pagbantaan ng lola ko. Wala siyang ginagawang masama sa inyo.
Tumahimik kang bata ka ah. Isasama kita ah, sa sisingilin ko kapag lumubog na ang araw. Mabilis na hinawakan ni Lola Isay ang aking kamay at inilayo ako sa pwesto ni Aling Sensya. Nakita ko ang mabilis na pagbabago sa mukha ng tindera. Ang kanyang mga mata ay tila naging makitid tulad ng sa pusa at ang kanyang mga daliri ay nanginig sa galit habang nakatitig ng diretso sa aming maglola. Habang pabalik kami sa aming kubo sa tabi ng ilog, hindi mawala sa aking isip ang mga matang yun. Mabilis ang lakad ni Lola Isay, ngunit nararamdaman ko ang matinding pag-aalala sa kanyang mga kamay na nanginginig. Lola Isay, bakit po ganoon ang tingin sa atin na Aling Sensya? Bakit po parang hindi siya karaniwang taong nagtitinda sa palengke? Ligaya, may mga tao sa mundong ito na may dalang maitim na kalooban. Hindi natin kontrolado ang kanilang galit. Huwag mo na lamang isipin ang kanyang mga banta kanina. Pero Lola, narinig niyo po ba ang sinabi ng mga ibang tindera sa palengke kanina habang paalis tayo? Sabi nila, wala raw nakakakita kay Aling Sensya tuwing tanghaling tapat at madalas to na may mga nawawalang alagang hayop sa sitio Kawayan tuwing nagtitinda siya ng mga karneng hindi malaman kung anong uri. Mga chismis at kwentong bayan lamang yun sa palengke po. Ang mahalaga ngayon, makauwi tayo ng ligtas at maipagluto kita ng tanghalian. Hindi po yun basta chismis, Lola. Nakita ko po ang kanya mga kuko habang tinuturo ka niya. Mahaba, matutulis at maitim ang ilalim. Parang kuko ng malaking ibon ang mabangis na hayop. At ang kanyang amoy, hindi amoy ng sariwang gulay. Amoy ng lumang dugo at nabubulok na kahoy sa sapa. Patalino ka talagang bata, Ligaya. Napapansin mo ang mga detalye na hindi ka agad nakikita ng iba. Kaya makinig ka sa akin ng mabuti ngayon. Kapag lumubog na ang araw at sumapit ang dilim, huwag na huwag kang lalabas ng ating kubo kahit anong mangyari o kahit anong boses ang marinig mo mula sa labas. Naintindihan mo ba? Dahil po ba sa kanya? Isang aswang po ba talaga si Aling Sensya? Ang mga bagay at nilalang na tulad niyaan ay hindi basta binabanggit ang tunay na pangalan sa dilim. Ngunit kailangan na maging handa tayo sa ating kubo. Ano man ang mangyari ngayong gabi. Tutulungan ko po kayo sa paghahanda, Lola. Matalino naman ang aswang. Mas matalino tayo. Pagdating sa aming lumang kubo sa tabi ng ilog, agad na kumilos si Lola Isay. Sinara niya ang mga bintana na gawa sa kawayan at inilabas mula sa lalagyan ang isang munting baso na naglalaman ng magaspang na asin at marami na hiwa-hiwang bawang. Lola Isay, ako na pong hawak ko ng bawang. Ilalagay ko po ba itong mga bawang sa bawat dungawan at sa ilalim ng ating pintuan? Oo po. Ilagay mo ang mga yan sa bawat siwang ng kawayan. Ang asin natin ay ibuhos mo ng makapal sa paligid ng ating hagdanan at sa ilalim ng bahay. Kukuha rin po ako ng buntot ng pagi na nakasabit sa dingding at ilalagay ko malapit sa ating tulugan sa papag. Ang totoong lalapit ang nilalang na yun ngayong gabi. May panggulat at pangdepensa tayo sa kanya. Napakahusay at napakabilis ng iyong pag-iisip, apo. Walang nagtuturo sa iyo niyan, ngunit alam mo kaagad ang dapat gawin sa oras ng panganib. Nakikinig po ako lagi sa mga kwento ng mga matatanda sa sityo kapag nagtitipon-tipon sila sa tabi ng ilog tuwing hapon. Sinasabi nila ang mga panggabing nilalang ay takot sa asin, bawang at sa tunog ng napupunit na hangin mula sa hampas ng buntot ng pagi. Tama nga iyong mga narinig. Ang asin at bawang ay nakamamatay sa kanilang balat at ang buntot ng pagi ay nagtataglay ng lakas na pumupuksa sa kanilang maitim na kapangyarihan. Handa na po ang lahat sa loob ng kubo, Lola Isay. Naglagay na din po ako ng ilang pirasong bawang sa ilalim ng ating unan at sa tabi ng pintuan sa kusina. Magsindi na tayo ng gasera habang may kaunting liwanag pa sa labas. Dumating man ang dilim, hindi tayo magpapatalo sa takot. Dumating ang gabi sa sitio Kawayan. Ang dilim sa paligid ay napakatindi at tila walang katapusan. Walang buwan at bituin sa kalangitan at tanging ang malakas na ugong lamang ng tubig sa ilog ang naririnig sa buong paligid. Sa loob ng aming kubo, nagpaiwan kami ng isang maliit na ilawan na may gaas. Nakaupo kami ni Lola Isay sa papag. Magkahawak ang aming mga kamay habang ramdam ko ang lamig ng hangin sa mga siwang ng kawayan. Lola Isay, bakit parang tumigil ang paghihip ng hangin sa labas? Kahit ang mga kaluskas ng dahon ng mga puno ng kawayan ay biglang nawala. Napakatahimik pa ng buong paligid. Manahimik ka muna, apo. Huwag kang gagawa ng anumang ingay. Nakikiramdam din ang paligid sa atin. Nararamdaman niyo din po ba, Lola Isay, na may bagay na gumagapang sa ilalim ng ating kubo? Huwag kang kikilos. Hawakan mo na mahigpit ang buntot ng pagi.
Biglang narinig ang isang mabigat at nakatatakot na kaluskos sa itaas ng aming bubong na gawa sa nipa at kawayan. Tila may isang napakalaking bagay na lumapag mula sa matataas na sanga ng puno. Ang kawayang kisame ay lumagutok sa ilalim ng mabigat na timbang at ang buong kubo ay bahagya na yumuyugyog. Lola Isay, yumabag po siya sa bubong natin. Nasa itaas po natin ang aswang. Huwag kang lalayo sa akin, Ligaya. Manatili ka sa likod ko. At hawakan mo ang iyong panggulat. Mula sa itaas ng kisame, narinig namin ang isang mahabang paghinga na parang nagmumula sa isang nahihirapan, galit at mabangis na dibdib. Pagkatapos ay sinundan ito ng isang boses na pamilyar sa aming dalawa mula sa palengke. Ngunit mas mababa, mas paos at tila nanggagaling sa ilalim ng basang lupa. Isay! Isay! Lumabas ka riyan sa kubo mo. Ang tapang mo magsalita at tumuwad sa palengke kanina. Tingnan natin ang tapang mo ngayong gabi kapag nakuha ko ng dila mo. Lola Isay, si Aling Sensya nga. Siya ang nasa bubong natin. Sensya, umalis ka sa aming bubungan. Wala kaming ginagawang masama sa'yo. Bumalik ka sa pinanggalingan mo sa dulo ng bayan. Bago ka papatayin ng mga galit na mga taga-city. Walang makakaligtas sa akin ngayong gabi. Ang dila mo magsalita ay aking kukunin at ang iyong apo na bastos ay aking gagawing hapunan. Walang makakarinig sa inyo sa gitna ng dilim. Maling akala mo, Aling Sensya. Hindi ka man natatakot sa'yo. Subukan mong bumaba rito at makikita mong hinahanap mo. Ligaya, huwag mo siyang galitin ng husto. Nagsimulang yumugyog nang malakas ang buong kubo. Ang mga dingding na kawayan ay nanginginig habang may mga matutulis at maitim na kuko na pumapasok sa mga siwang. Sinusubukang bakbakin ng mga nakataling straw, baging at kawayan. Ang amoy ng nabubulok na karne at dugo ay mabilis na pumasok sa aming kubo. Lola Isay, hindi po siya makakapasok sa pinto at pintana dahil sa mga bawang at asin na inilagay natin. Kaya sa kisame siya sumusubok bumaba at gumawa ng butas. May naisip ako, Lola Isay. Huwag tayong mataranta. Anong gagawin natin, Ligaya? Masyadong malakas ang nilalang na ito at ginigiba na niya ang ating bubungan. May naisip ako, Lola. Huwag tayong mataranta. Kunin mo ang gasera at ang buong base ng asin. Ako ang gagamit ng buntot ng pagi para itaboy ang kanyang mga kamay. Habang nagbubuta siya. Mag-iingat ka. Huwag ka magpapahawak sa kanyang mga kuko-apo. Tumayo ako mula sa papag kahit nanginginig ang aking mga binti sa matinding takot. Pumunta ako sa mismong ilalim ng bahagi ng kisame kung saan lumalawit ang mga maitim at mahahabang daliri ng nilalang. Sa tulong ng liwanag ng aming gasera, nakita ko ang mamula-mula at nanlilisik na mga mata ni Aling Sensya na nakatitig mula sa nabutas na nipa. Masamang nilalang. Huwag mo nga hawakan ng lola ko. Lumayas ka rito. Mabilis at buong lakas ko na inihampas ang buntot ng pagi sa mga daliri na lumalawit sa kisame. Isang matinding sigaw ng sakit at galit ang umalingaw sa buong paligid ng aming kubo. Ang sakit noon. Walang hiya kang bata ka. Sisingilin kita at dudurugin ko ang iyong mga balat. Lola Isay, ngayon na, isabay mo ang asin sa butas kung saan siya nakatitig at nagtatangkang bumaba. Mabilis na lumapit si Lola Isay at isinaboy ang isang malaki at magaspang na asin diretso sa mukha at mga mata ng aswang na nakatitig sa butas ng kisame. Ang asin ay dumatay sa kanyang mukha at narinig namin ang tunog ng parang napapasong balat sa ibabaw ng mainit na kalan. Ang mga mata ko, napakasakit. Sunuga ang aking balat at mukha. Mamamatay kayo. Lola Isay, kailangan natin ng tulong mula sa buong sitio kawayan. Hindi ito tatagal kung dinadaldal at pinagtatabuyan lang natin siya rito sa loob. Paano tayo makakatawag ng tulong kung nasa bubong siya at nagbabantay? Kukuha ako ng malaking bakbak ng kawayan at ang pinakamalaking lumang kaldero sa gilid ng ating kalan. Kakalampagin natin ito ng napakalakas. Mabilis kong kinuha ang kaldero at ang bakbak ng kawayan. Nagsimula akong pumalo ng napakasipag, napakalakas at walang patid habang sumisigaw sa pinakamalakas kong boses upang marinig ng mga kapitbahay sa kabilang dako ng ilog. Mga kapitbahay, tulong! Ang aswang sa palengke na si Aling Sensya ay nasa bubong ng kubo namin. Tulungan niyo po kami, may aswang sa sitio kawayan. Tulong, mga taga-sityo, tulungan niyo kami ng apo ko. Nasa bubong ang aswang.
ang napakalakas na tunog ng pangpalo sa kaldero. Ang napakalakas na tunog ng pagpalo sa kaldero at ang aking matalas na sigaw ay umalingaw sa kabuuan ng ilog at dumating sa mga karatig bahay sa buong sityo. Dahil sa paulit-ulit at walang patid na pagpalo, nagsimulang magliwanag ang mga lampara at gasera sa iba pang mga kubo sa sityo Kawayan. Tumahimik ka, batang maingay at madaldal. Papatayin kita kapag nakababa ako riyan. Hindi ka makakababa rito dahil puno ng bawang at asin ang buong segat kisame namin. Mabulok ka dyan sa itaas. Sinubukan muli ng aswang na sirain ang bubong upang bumaba ng pilit. Ngunit dahil sa sugat at pasa mula sa buntot ng pagi at sa matinding pagkapaso sa asin, sa kanyang mukha, pati na rin sa kanyang mata, kumikilos siya nang may malaking kahirapan at pagkabalisa. Lala Isay, ihagis mo pang natitirang bawang sa ibabaw ng papagat sa ilalim ng butas. Huwag natin siyang hayaang makatungtong si Say kahit isang segundo lang. Isinagawa ni Lola Isay ang aking sinabi habang ako ay patuloy sa pagpalo sa kaldero. Sa labas naman, narinig na namin ang mabilis na yabag ng maraming tao na tumatakbo patungo sa aming kubo. Kasabay ng ingay ng mga sigaw, kalangsing ng mga itak at pagtatagpo ng mga panggatong. Isay, Ligaya, nasaan kayo? Narito na kami, huwag kayong matakot. Tito Berting, nasa bubong po ang aswang. Si Aling Sensya po na nagtitinda ng gulay sa palengke. May dala po siyang masamang balak. Natanong namin mula sa siwang ng dungawan ang liwanag ng maraming sulo. Ang mga lalaki at kabataan ng sityo Kawayan sa pangunguna ni Kagawad Berting ay mabilis na nakalapit sa aming kubo habang hawak ang mga matutulis na itak, sibat na kawayan at mga sulo na may naglalagablab na apoy. Tingnan niyo sa taas ng bubong ng kubo. Naroon niya ang mga halimaw. Isaboy niyo ang mga apoy at silaban ang paligid para hindi makatalon. Nang makita ng aswang ang napakaraming tao na may hawak na apoy, matutulis na patalim at mga sibat, naglabas siya ng isang napakatinding sigaw na yumanig sa buong ilog at nagpatahol sa lahat ng aso sa sityo. Sa gitna ng liwanag ng mga sulo, nakita ng lahat ang tunay na mukha ni Aling Sensya. Ang kanyang balat ay magaspang at maitim, ang kanyang mga kuko ay napakahaba, at sa kanyang likod ay may umuusbong na malalaking may itim na pakpak ng panggabing ibon. Mga walang kwentang taga-sityo, hindi pa tayo tapos. Magsisisi kayong lahat. Sugod, bihagin at itaboy ang halimaw na iyan mula sa ating sityo. Inihagis ng mga kalalakihan ang kanilang mga sulo patungo sa kinaroroonan ng aswang sa bubungan. Ang apoy at makapal na usok ay mabilis na kumalat sa paligid ng kubo. Dahil sa matinding takot sa apoy, sa sugat sa mukha mula sa asin, at sa patuloy na pag-atake ng mga taga-sityo, ang aswang ay mabilis na nagpagpag ng kanyang malalaking pakpak at lumipad pataas patungo sa kadiliman ng gubat sa kabilang dako ng ilog. Tumakas ang halimaw! Tumakas patungo sa bundok at kagubatan! Ayon kay Kagawad Berting, ay wag na daw namin nasundan sa gitna ng dilim at masukal na gubat. Huwag na ninyong sundan sa gitna ng dilim at masukal na gubat. Siguraduhin muna natin kalagayan nila Lola Isay at ng bata sa loob ng kubo. Mabilis na bumukas ang pinto ng aming kubo at pumasok si Kagawad Berting kasama ang iba pang mga kapitbahay. Nakatayo kami ni Lola Isay sa gitna ng silid. Hawak ko pa rin ang lumang kaldero at ang buntot ng pagi, habang si Lola Isay ay hawak ang baso ng asin. Lola Isay, Ligaya, maayos lang ba kayo? May sugat ba kayo mula sa halimaw? Maayos lang kami, Berting. Ligtas kami. Salamat sa Diyos. At sa napakabilis ninyong pagresponde rito sa amin. At salamat din po sa buntot ng pagi at asin, Tito Berting. Kung hindi po natin siya na napaso at nahampas sa kisame, nabakbak na niya ang buong bubong namin bago pa kayo nakarating mula sa kabilang dako ng sityo. Napakatapang at napakatalino mong bata, Ligaya. Kung hindi dahil sa paulit-ulit mong pagpalo sa kaldero at sa iyong napakalakas na sigaw, hindi kami magigising at makakatakbo ng mabilis. Nahulaan mo agad kung paano gisingin ang buong sityo sa gitna ng hating gabi. Natutuwa na sambit ni Kagawad Berting sa akin. Totoo ang sinabi ni Berting. Ang boses at pagpalo ni Ligaya sa kaldero ang nagpabangon sa amin mula sa pagkakatulog. Ngunit totoo bang si Aling Sensya, ang nilalang na iyon? Ang nagtitinda ng gulay sa palengke ng bayan? Siya nga yun, Juan.
Nagkaroon kami ng matinding pagtatalo sa palengke kaninang umaga dahil sa presyo ng kanyang mga paninda at sa kanyang pagmamalabis. Nagalit siya nang sumagot ako at nagbanta na sisingilin ako pagdating ng dilim. Nakita ko rin po ang kanyang mukha sa butas ng kisame kanina. Habang isinasabi ni Lola Isay ang asin sa kanyang mga mata. Siya po talaga yun, walang duda. Ang mga mata at kuko niya ay hindi ko makakalimutan. Bukas na bukas din. Bago pa man sumikat ang araw, pupuntahan natin ang kanyang pwesto sa palengke at ang kanyang lumang bahay sa dulo ng bayan. Kasama ang kapitan at mga tanod. Sisiguraduhin natin na hindi na siya makakabalik kailanman sa ating sityo o sa ating palengke upang manggulo. Maraming salamat sa inyong lahat. Kung hindi dahil sa inyong tulong, pagmamalasakit at pakikipagkaisa, baka naging mapanganib at masalimot ang kinahinatnaan ng gabing ito para sa aking apo. Walang anuman, Lola Isay. Tungkulin natin sa Sitio Kawayan na magtulungan, magkaisa at magprotekta sa isa't isa. Laban sa anumang masamang nilalang. Mag-iiwan kami ng 3 armadong lalaki rito sa labas ng inyong kubo upang magbantay hanggang mag-umaga at makasiguradong hindi siya babalik. Maraming salamat po sa inyo, Tito Berting, at sa mga kapitbahay natin. Umalis ang karamihan sa mga taga-sityo upang maghanda sa pagpunta sa bayan kinabukasan, habang ang 3 kalalakihan ay nagpaiwan sa labas ng aming kubo na may hawak na mga sulo at itak. Naupo kaming muli ni Lola Isay sa aming papag, habang ang konting liwanag ng madaling araw ay dahan-dahang gumagapang sa kalangitan mula sa silangan. Napakatapang maligaya sa kabila ng iyong murang edad na 10 taon. Hindi ka nawalan ng bait, lakas ng loob at matalas sa pag-iisip sa harap ng ganoon matinding panganib. Natakot din po ako ng gusto, Lola Isay. Nanginginig po ang buo kong katawan at kumakaba ang dibdib ko habang nakatitig sa kanyang mga mamula-mulang mata sa kisame. Ngunit hindi mo hinayaang paliparin ng takot ang iyong pag-iisip, Apo. Ginamit mo ang iyong katalinuhan at ang mga natutunan mo sa mga matatanda upang iligtas tayong dalawa. Dahil mahal na mahal ko po kayo, Lola Isay, at alam ko po na kapag nagpadala ako sa takot at umiyak na lamang, mas lalo tayong magiging mahina at madaling talunin ng masamang nilalang na yun. Napakaswerte ko at ikaw ang aking apuligaya. Mula ngayon, alam kong kahit anong pagsubok o panganib ang dumating sa ating kubo. Ginamit mo ang iyong katalinuhan at ang mga natutuhan mo sa mga matatanda upang iligtas tayong dalawa. Dahil mahal na mahal ko po kayo, Lola, at alam ko po na kapag nagpadala ako sa takot at umiyak na lamang, mas lalo tayong magiging mahina at madaling talunin ng masamang nilalang na yun. Napakaswerte ko at ikaw ang naging apuligaya. Napakaswerte ko at ikaw ang aking naging apuligaya. Mula ngayon, alam kong kahit anong pagsubok o panganib ang dumating sa ating kubo sa tabi ng ilog, kakayanin natin dahil matalino ka at magkasama tayo sa lahat ng laban. Apo, Lola Isay, at bukas, babalik tayo sa palengke ng may ngiti at walang anumang kinatatakutan sa ating puso. Sapagkat ang kabutihan, ang lakas ng loob, at ang pagtutulungan ng mga tao sa ating sityo ay mas malakas kaysa sa kahit anong aswang o masamang nilalang sa gitna ng dilim. Niyakap ko ng mahigpit si Lola Isay habang ang liwanag ng bagong umaga ay tuluyang lumukob sa buong sityo ng Kawayan, nagdadala ng kapayapaan, lakas at pag-asa sa aming lumang tahanan sa tabi ng ilog.